Yung pauwi na kayo pero may last minute pa na utos ang amo nyo. Here in quiet only. O 'di ba akala nyo Pilipinas lang? Dito rin meron. Papatalo ba yun dito? Hindi ah. So for today's nakakainis, sino ang hindi maiinis? Haba ng oras ng hapon, kung kailan pa uwi na dun lang siya nagsabi na palitan yung higaan niya ng higaan ng anak niyang lalaki. So ang ginawa ko na lang mga kanani, tinanggal ko na lang yung unan at saka yung pundal, inagay ko na lang sa plastic na block, tinarin yung kumot, nilagay ko na rin lang din. Pati na yung bedsheet, nilagay ko na para sureball nang wala nang ibang iuutos. At habang nilalagay ko yung kumot dun sa plastic, iniisip ko, paano kaya magkakasya yung foam dyan sa higaan niya? Yung higaan na isa, parang small size lang, tapos yung isa double. Tinatanggal ko dyan yung bedsheet, iniisip ko talaga, hindi talaga kasya kasi yung isa maliit talaga. Maya-maya tinawag ko yung isa kong kasama. Hi Ate Nor, thank you. Ko kay Ate Nor, paano magkakasya yan dito? Sabi ko, malaki yung higaan niya, yung isa naman maliit. Sabi naman ng isa kong kasama, okay lang yan. Sige, sabi niya, okay lang yan kasi gusto naman ng amo mo na palitan. Di pinalitan ko na din. Tapos maya-maya dumating na siya. Yun, nagsasabi na ako sa kanya kung kakasya ba yan talaga. Tapos sinasabihan ko siya, bakit tanggalin pa kasi yung higaan niya? Pwede naman tanggalin lang yung kumot, yung bedsheet, at yung unan. Huwag lang tanggalin yung foam kasi parang naman, tingnan mo yun. Maliit talaga yung foam niya, parang pang single lang talaga. Di wala kaming nagawa kasi utos nga sa amin. Tapos maya-maya may pinulot si ate, nakakala ko kung sabi niya pera daw. Tawa ko ng tawa kasi binigay niya sa akin. Pagtingin ko, hindi naman pera, resibo pala. Tinignan ko, yung resibo may drawing pa. Pinangalanan ko, sabi ko saya to, yung isa tong anak niya, ayun, binalik ko ulit sa kanya. Sabi ko kay ate, sabi ko, parang hindi naman niya kapatid yung matutulog dito, bakit pinalitan pa yung foam? Dati mga kanani, pag natulog yung kapatid niya dyan sa kwarto niya, ang ginagawa lang namin, tinatanggal lang namin yung kumot, yung bedsheet at saka yung unan. Yun lang tinatanggal namin, pero yung foam, hindi yung tinatanggal namin. Yun lang yan, ginawa niya, tinanggal niya yung foam, pinalitan niya dun sa foam ng anak niya. O, sino yung napagod? Di kaming dalawa. Ang bigat pa naman ng foam niya. Tapos pagbalik namin ulit dito, ibabalik ko na naman yung foam niya. O, 'di ba mga kanani, hindi nakakapagod 'yun. So habang pinagtutulungan namin yung foam, nakalimutan ko siyang i-vacuum. Kasi nga nagmamadali na siya. Anong oras na kasi yung gabi na. May oras pa naman ako, nilinisan ko siya, binalikan ko siya, binakyum ko siya. Tapos nagmap na din ako, pero hindi ko na linak kasi matutulog naman yung kapatid niya diyan. Sabi pa ng kasama ko, bakit kasi dito matutulog? Alam niya yung kapatid na babae dito ay natutulog. Wala din kaming magawa kasi mga amo nga, 'di ba? Sunod na lang kami kung ano yung utos. Ang problema lang kasi ganitong gawain, nakakapagod din. Tapos may bata pang maliit. Yan, nag-uusap na kami ng kasama ko. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nga yung higaan. Parang bata lang nahihiga. Kala mo naman yung hihiga isang taon lang. Kasi yung foam, halos kalahati lang dun sa ba yun? Katre ba? Yung bedsheet niya, hindi ko na pinalitan para may bedsheet pang pagpalit pag umuwi kami dyan ulit. Kasama ko, kinuha niya yung kumot at saka yung punda ng higaan na yan. O naman, inilabas ko yung bedsheet na yan na ginamit ng nanay ko. Papalabayan sa labas. Maya-maya, binigay na sa akin. Tapos linagay ko na lang doon. Linagyan ko na lang yung una ng punda. Hindi ko na binuklat yung kumot. Bahala na yung matutulog dyan yung magbuklat. Nilagyan ko lang siya yan ng unan na may punda. Punda na. Kapares din ng kumot na yan. Tapos may bedsheet pala siya sa loob. Yung bedsheet na bagong laba, inilagay ko lang muna sa plastic para sa susunod, pag umuwi na kami, pagbalik namin, yun na lang ang ipapalit ko ulit para labahan naman yung isa. O, diba? Mindset mga kanani. So habang nagpupunta ako dyan, nagtatawag na yung mga engkanto sa baba. Yun na lang, yung isa kong kasama, binantayan niya muna yung maliit. Kaya yun, natapos ko muna siya bago kami umalis. Akala ko nung nagtatawag na, paalis na. Yung pala, hindi pa pala. Akala ko nandyan na yung amo kong maganda. Wala pa pala, ang nandyan pa pala yung nanay niya. So kaya ang nanay niya nagutom na naman, kumain muna bago umuwi, mahirap na magutom. O diba? Naglinis ka lang pero nabusog ka rin bandang huli, 'di ba?